Hi mga kabisyo at welcome sa panibagong episode ng ating Kabisyo Podcast. Kasama po naman ako, Rico Paniero at Matthew Dancer and Christine. Yes, kasi nga ngayon usong-uso ang hiwalayan. Oh, grabe ang bungad na naman kan 2024. Oh, di ba? Akala ko yung 2023 mapanakit, mas marahas pala yung 2024. Continuation. 'Di ba? So usapang break up tayo ngayon mga kabisyo sa ating podcast. Ano yung mga reasons kung bakit nauuwi sa hiwalayan ng isang relasyon, lalo na pag ikaw ay artista. Nagpuon lang ito sa siguro ang pinaka biggest na news about sa breakup is yung cut niya last year, diba? Last year, Katniel. 11 years. Tapos, 11 years. Tapos, hiwalay.
ngunyan si Dominic Roque. Oo, And Bea Bea Alonso. Alonso. And yun din is nakapag-propose na, engage na silang engage na sila. Actually, last year lang to di ba? Oo, July yata. Oo, basta di pa nahaloy, kaya makangalas kung Oo. anyari. And ikaw mga artista din ng mga rumored breakups pa lang, mga nakaagi pa ning bulan. Pero mas matunog mas matunog itong kasi sinda sa pinaka sikat ng mga artista sa indang panahon. And dahol din talagang apektado ng mga fans ninda yung Katniel, although itong ngunyan kay Bea Alonso taas kay Dominic Roque talagang parang recent lang nagkaigwa ning parang kasi hindi dahil sinda nag-love team before. Hindi, parang parang bigla lang sindang naglantad na uy kami na. Parang araw ka to. Tapos yung proposal na hiling tama. Nag-viral din, 'di ba? Yung nag-trending itong proposal ni Dominic Roque kay Bea Alonso that time. Tapos yun, araw na kani ang nangyayari. Makangalason na diba? Kan last year nag-propose pa lang si Dominic Bea tapos ngunyan diba? Bigla na lang. Tapos may pasinda ning confirmation. Oo. Hali sa inda mismo na diwa. Saka yung kung isa ang may fault. Oo. Kaysa iba. Actually, inaabangan pero yung mga tao. Pero di pa siya nagluluwas kasi ang may sala. Naiinot na ang mga may mga speculations, side comments, speculations, na araw niya. Araw kaya niya. Pero sinda na ang nagbubong story para sa duwa. Decision niya. Araw mo ng mga tao. Social media power nowadays. Pero ang sarobagada sa rumored is ang parang may fault is Bea, sa Bea. Dahil about sa prenup. Ayun. Pero may nabasa lang ako. Parang may agreement, something na siguro din nagkasundo naman. Oo. Parang arog ka to. Sa mga comment section sa mga post sa isyong ini, may mga na dahil si Bea parang gusto niya mas mayaman sa iya. Pero arog yan. Or basta, nakakukuha nito siya. Pero arog yan. Dita aram. Or si iba man, ang haka-haka, may third party, si Dominic. Si Dominic. Dita masabi. Pero, hindi talaga aram. Dita aram. Pero ano ba ang, mga rason kung mag-artista or mag-ordinaryong tao na magkarelasyon, nagsusuhayan? Ano sa mga nagiging rason kung ang sarong relasyon natatapos? Siguro ang iba dyan, talagang mostly, siguro kung ilalag siya sa top 5, malaog na dyan si third party. Yes. Diba? Which is pinaka-makulog, I think. I think may masasabi ka. Ay, okay lang yan. Okay lang yan. Diba? Parang ini-imagine pag may na-involve na sarong tao, ito so part na, sa gabos na reasons kang breakup, saro ni sa pinaka-makulog. Ngunyan baga kayo madali unang mag-cheat? Oo. Social media talagang mas napapadali ang pag-cheat. Saka itong bako lang napapadali, but garo normalized na. Dawa, sabi yung tanang, sige, cheating is not a choice, is a mistake, whatsoever. Pero garo, di ba, sa gabus, sa opinion kang iba, garo, normal na ang sarong tao nag-cheat. Saka ikaw bagang inaapod na itong parang mini cheating lang. Ikaw alam sa exact word, pero kadikit lang siya na akala mo da ito cheating, pero in the wholesome, cheating na pala nito. Pasimple lang. Simple lang. Na something na aram kang partner mo. Ay ba itong parang may finifling kang katrabaho? Yun, makatrabaho. Ano siya? Part of cheating na siya. Part of cheating parang consider na talaga yun na araw kaya. Tapos, kung guy man or girl man ang nagigibo ka to, feeling niya okay lang, unaware siya duman. Pero may mga kasi, aram tama na sa pagmati ta. Kasi pag na-attach na kita duman baga, something na may sala na. There's something wrong na. Kasi na-attach ka na duman sa katrabaho mo or kaklase mo ba yan? The moment na garo, taan mo ng meaning ang mga bagay-bagay sa indong duwa. Na yan? Cheating na din yan. Diba? If you two are being so sweet sa mga chats, dyan yan nagpupuon. Siguro dyan din yung attention baga.
Oo, kasi minsan kasi may mga attention seeker although mali pero kasi minsan parang nababaling ninda duman sa sarong tao nagdadangog sa inda. So duman nagsa-start. O kaya lang minsan kasi di mo din masabing tama o sala kasi minsan ang istorya parang like si pinag-uulayan ta kasubago si mga gaslighter na tao. Iyo. Yan, perming pahirak. Kasi minsan way ninda yan para makuhaan sarong tao pag gusto nindang, sorry for the word, pero minsan gusto nindang makascore, gusto nindang manamitan, kasi uso na yan ngunyan, naramitan. And yung mga reason talaga, di ba kadalasan yan, may mga purpose na siguro pinipling ang sarong tao, dawa may jowa, is for aruga yan. Sa reason na aruga. Kasi, pero mangalas ka, diba, nowadays, normal lang na ginigibo ito. Tapos, mahanap ka pa ng ibang araw ba yan? Parang pang-chick boy na datingan, diba? Kahit paano ko ba i-mention, pero dahil na lang. Ano ba yun? Kasi minsan, Rico, parang way ninda yan, parang, minsan nag-aabot sa point na sa tropa, aapod kini itong nag-aaranuhan sinda, kaya ko yan, mapapasagot ko yan, makukuha ko yan. Garong trophy. Parang trophy ang term. Padarakulan. Arugen nyo siya itong mga babaero. Sige daw ngaya, kung talagang yung macho ka, sige daw ngaya, kung ano mo daw ngayon, pasagutin mo daw yan. And then, dyan nagsa-start. Tapos duman ang i-restoryanin da. Kasi sa magturopa, kung isang may pinakadakol na experience on arugayan, parang ika na yung astig arugayan. Pero, yung parang yung danyos duman sa ginibuhan mo. Kasi, makulog man sa part ninda na matapos lang ngayon, arog lang, babayaanan lang ako. And, damay-damay na naman. Damay-damay na. Saka, diba, pag arog kaya, nakakalalaki ba? Pag nag-arog ka yan? Diba, yan yung question dyan. Nakakamacho ba? Nakakamacho ba pag arog kaya? Ganun. Minsan din kasi, para sa ibang lalaki, sige, sabi yun i-consider ta na natukso ka, yes, natukso ka. Kasi ang tukso is everywhere, anywhere. Pero, at some point, nasasabihin nila, daig ko siya padangat ko ang partner ko. Medyo, I don't know kung may marirelieve ka yan, pero makulog din sa part kan sarong babae, lalo na kung nag-asa naman to, na-develop na sa imo si niya. Eyo. Diba? Kada ko larkin mga pa-fall, sabing pa-fall. Kung akong pa-fall, sad boy, na manipulative. Ito sabi nito sa bago na, pero ma-gaslight, mapahirak para lang makuha itong attention ka tong sa tao. Ay, baro yan ang ginigibo. Diba? And bako ilang, di kita maging bias, igawamin din mga babae, igawamin lalaki. Araw-kaan ang yung nangyayari. Diba? So, third party. Saro talaga sa... And yun isa mostly na sobrang sobrang intense ang mga pag-arabutan ng senaryo pag-abot tiktik. Kasi pag nadadakop, diba, mahiling mo, minsan may mga nangyayari na unexpected. Tapos mabibigla itong, diba, day aram kang babae na palan siya, na kanduwa palan siya. Kumbaga mga araw ganyan. May araw ganyan, pero mostly ngunyan, araman ninda. Tapos bibihira lang itong talagang daininda aram na yan ang sitwasyon. Kasi, kasalanan din naman ning lalaki or ning sarong babae na sinasabi na single ako. Diba? So, you have no proof. Di mo aram kung sa'yo kamako kasi kung hali siya sa na lugar, na-meet mo lang siya somewhere. Mga dating diba? So, di mo siya masasabi basta-basta na okay, single me. Kaya di ka mag-assume basta-basta kasi di mo man talaga masabi. Pero sa sarong sa sarong banda, sa part din sarong babae, lalo na pag maging ka dapat, pag let's say sinagot mo siya kasi di makaman idea. So maging maging aware ka permi dapat sa mga hero niya, sa mga ginigibo niya, magmalisya ka. May hiling maririsa, yung instinct talaga kan tao, napakakusog ka yan. And aram mo na may something na wrong, pero dai ka matakot na sabi nga ni kayan, magmasid, or aramon mo what's deeper. Guman sa sarong tao natin. Especially kung kakaanon do pa lang, itong kakalaog nito pa lang sa sarong relationship. Ayan. So, third party. Diba, saroin sa reason kung na tatapos ang sarong relasyon. Igawa man na itong, sa either day ka mo compatible sa kada saro. Magkaiba ka mo.
Diba? Bako sa status, but itong sa... vision and mission nindo, iba. Sa buhay. So, they nagja-jive. So, igwaman ako kung ano kayan, igwaman na kung na-experience kayan. Na di ka mo compatible. Oo. Di kami compatible. Masakit pala talaga. Pero nag-enter ka mo sa relationship. Tapos, ning mapagalon siya. Kasi, di nagtutugma ang... Ano yun sa mga hilig? Or sa hilig, sa hobby, sa interest nindo sa buhay. Tapos, damay-damay na yan. Simpleng mga bagay, din hindi do pagkakasunduan. Tapos, duman na mapuon ang something de pagkakaintindihan. And it turned out na sa kalabuan ba? Kakalabuan na. Maabot sa point na na kumbaga nawara na si pero yung maulay na lang ka muna hindi kita nagkakasundo sa ganing bagay. So parang at some point maiisip mo na dai ka mo pwede. Oo. Pero digdi at least matatanggap nindo kasi parang digdi sa senaryong araw kanin may closure. May closure. Kaya nindong pag-ulayan na ay garo dai kita pwede, nasasakitan kita naling ang sitwasyon. Hindi nindo kaya mag-giveaway sa kada saro. Eyo. Kasi babanggaan ka mo eh. So at least medyo magaan siyang reason. Eyo. Unlike sa third party talaga magabat ito. On top talaga ang third party. So yun, compatibility. And ano pa itong mga pwedeng reason kung paano ang sarong relationship natatapos. Ego. Oo. Pride, ego. Pride. Lalo na pag itong habo magpadaogan sa ro? Oo, grabe yan. Epekto kayan sa indong So, sabi nga ni iba ganito talaga, sa sarong relasyon, dapat, kapag mainit ang saro, dapat malipot ang saro. Kasi pag pareho bagada kayang charge, talaga magkakasalpuhan ka. Eyo. Correct. Masalpukan ka mong duwa. Yan man ang mga ang sinasabi sa mga magkarelasyon, di ba? Lalo sa mga mag-agum. Pag arog ka iyan na may conflict, pag ang saro mainit ang payo, dapat ang saro malipot or kalmado. Pwedeng para kontrolado si Iwan. And dapat kalmado ang saro kasi parang ika ang makontrol. Ning dapat di ka mo mag-decide, di ka mo mag-desisyon ning sarong bagay lalo kapag mainit da ang payo or happy ka. Ayun. Diba? Ay, totoo man yan. Totoo talaga yan. Na nakaka-decide kaya kita tulos, which is, bako man dapat nagibuhan ta. Di pag mainito ang payuta, oy, sige na, magsuwain na lugod kita. Pero in the end, anong nangyayari? Magkamuman ulit, giraray. Ako masasabi ko yun kasi lesson learned din sa kuya. They magpara-decide basta-basta, lalo na pag grabe ang emosyon. Diba? It's either maging maugma or anggot. Kasi pagsisisihan talaga ang mga mangyayari sa huri. Totoo. Kasi may kanya-kanyang iwalan ang mga mag-aago, mag-couple, di ba? Oo, di ba? Minsan, ang iba, tampuhan, na dahil nagigirong. Ang iba talagang, sige, fight kung fight. Sige, yung araw ngayon. Pero, siguro yung the best thing guide na gibuhon is deta man kayang madiktahan pero aram nindo kung isay ka mo, isang sa indong karelasyon. So, you can handle that. Kung kaya. Kung kaya. Diba? Actually, kakayanon man kung gugustuhan talaga nito. Kaya lang, gusto. Pag naghabo na ang saro or pareho ka mo naghabo. Ayun lang. Pag may naghabo ng saro. Masuyo ka. So, ika na lang nag-effort. Igwa talagang mga relasyon, saro na lang daang nagdadara. Correct. For the sake. Nagtatagal siya for the sake of, minsan, reason is family. Family. Pag may aki, di ba? Pag may aki involved. Mas masakit pag may aki. If we hold on together. I know our dreams. Oh my God. So yung team song Mindano. Madali na ngayon magsuruwayan. So kantahon ka na nito. Puro galada. Kapit naman. Kapit lang. So araw ka yan. Sige. Hangit niya. Kasi araw na kami sa araw nito. Kaya ini pamilyang ini. Sorry, nag-arabo na naman lugod ako sa Indo. Pero, kidding aside, zero pang rason is kwarta. Totoo din talaga. Yung praktikalan na pag-isip. Ako, Rico, siguro i-consider ko siya as top 2. Top 2. Next sa third party, kwarta. Third party, kwarta. Top 1 is third party, top 2, kwarta. Okay. Oo, kwarta. Kasi, di ba, yan ang pinagbabawal na pag-iwalan kan mag-agum or mag-partner, kwarta. Gura nung kasakit kang pagbuhay nung kang pag-iwalan ang kwarta. Malala din ang iriwal sa kwarta. Di ba? And dyan na din malaw si pride. So, ego. Diba? And sumbatan na ito. Kasi yan pag naglaog na yan, yung pride, si ego mo, si kwarta, dyan na nagpupuon si cheating. Oo. Naghahanap ka na ng attention
Kasi, yun kumbaga, nararaot kang kwarta ang relasyonin doon. Saka pag nag-cheat ka, kaya paano mo ning kwarta? Yes. Dahil mo mapiplease yung sarong taong bago pa lang kumain ng kwarta. Kung bagas mo yan, taka na makapag-go ka. Unfortunately. Para magstay sa imo ang sarong babae, ako sa experience ko, para magstay sa imo ang sarong babae, dapat may kwarta ka. Tama. Legit, di ba? Kaya sa totoo lang, itong mga itong mga nag-cheat na akala ninda, si bago ninda, muuton sa inda. Totoo yan, Rico. Diyan ka musala, diyan kayo nagkakamali. Actually, ang pinapadangat niya lang si kwarta mo kasi napuprovide niya si gusto niya eh. Si gusto mo ako, for example, gusto ko kani. Sige, bye ka. Siyempre, I love you. Sweet mo talaga. Tapos ikaw man, ano ka naman, feeling mo talagang, talagang wagi na ako digdi. Pero, itry nindong tistingon mo na mag-date man ka mayang kwarta. Ilang mang disappointment yan, kung dahil ka suha yan. Kung dahil ka nga ni suha yan, may feelings na guys sa imo, di ba? Correct. Kasi in the first place, baga kaya, aram niyang cheater kay. Nagtugot nga ni. Nagtugot siya. Kaya may habol. Rolokan man lang ka mo. Rolokan. Nagagaramitan. Diba? Kasi ang tunay na partner mo, kabisyo, dawa mayo ka, or gipit ka. Then, mahali sa imo. Pero yun, kabisyo, yung kabit mo, kabisyo, kirida mo, or kung anong apunta dyan, kabisyo. Pag nagipit, babayaan ka man lang kaya. Kabit na nga ni ngayon. Sa iba yung Tama, di ba? Sa iba kabit na nga ni ngayon, tapos may pangaya kong makukuha. Sayang lang ngayon kang oras ko din. Kabit na nga nila ako, di pa ako makakasabit. Di pa ako makakakupit. Malupit. Di ba? Dami mong baon ngayon. Daming alam. Bukod sa ang dami mong nagawa kanina. Meron ka? Pakaputi, baka kinakaliktura. Okay pa man? Okay pa man. So yun, mainit. Cheating, kwarta, tas compatibility. Pwede man saro pang reason is time. Walang time. Priority. And love din sa top 5 reasons para sa kuya, diba? Priorities, time. Diba? Like ang iba, pag priority kaya, bako lang yan itong abo na sa imo. Iba-iba yan eh. Para sa ko, alimbawa, pag priority yung pinag-ulayan, kung ang partner mo nagkakasi pa, or may ambition sa buhay, may pangarap sa pamilya niya, mas ipa-priority niya muna si career niya. Pero padangat kaya lang, sangon yan, halimbawa, ako, tas girlfriend ko ngayon. Si girlfriend ko, naghahalat na mag-propose ako. Propose ako sa iya. Kaya lang, ako, may mga kino-consider pa. Diba? Si career ko, gusto ko pang mag-improve ang career ko, may family pa akong nag-aasas ako. Mga araw kaya, halimbawa lang inayawan ako naman sa scene na to, yan, saro yan sa ino-consider. So, diba, pag araw kaya, no rin kanya mapakasal. No rin kita mapakasal, no rin ka mapropose ako, diba? Tapos, syempre, sasabihin mo, kaya po, inutong ko na muna ni, diba? Kaya po, i-priority ko muna family ko. And then, may purpose din kasi yung ginigibo mo. Na kahit tanong takaipuhan mo itong gibuhon, diba? Yes. And siguro malawag na lang digdi sa part ka itong naghahalat hanggang noorin mo kayang maintindihan ang partner mo doon sa goal niya. Kasi pag di mo na kaya, possible ma-tempt ka na baka ma-fall ka sa iba o mawara na totally si pagkamuot mo. Actually, possibilities yan. Oo. Hindi niya nakukuha si gusto niya sa inyo. Minsan nga daw pag ulayan nindong masinsinan, tayo mo pa din aram yung magiging cycle kang palibot mo and mga senaryo, ano ba yung mangyayari sa masurunod. So masakit din talaga itong oras, napaka-tricky din minsan ito, di ba? Correct. Oo. And aside kaya na, let's say, i-consider ka nga, let's say, estudyante. Syempre with considerations, baka nagre-review, o graduating, with considerations yan. Pero sa sarong professional din na tao sa mga nag-work, let's say. Syempre, pag talaga, ako para sa kuya, ko din maiko ko niya na, pag priority ka niya, ka niya hahalion sa sa oras mo, sa mga dapat niyang inuto na, at least itong moment na, kumusta, nagkakan ka na, simpleng kumusta, simpleng araw ka yan, masira mo siya sa pagmati na itong naisisingit ka niya. Iyo. Maski gura siya ka-busy. Diba? Itong nagkakan ka na, nag-snacks ka na, sain ka, anong ginigibo mo, late ako mauli, hilingan kita at siya. Office na. Office na. Home now.
simpleng ano lang. Simpleng mga gestures, updates. Kita kaya minsan grabe ang grabe ang malaog na din sa top 5 list expectation. Oy. Grabe expectation ta sa sa partner ta. Sa sarong relasyon in general. Di ba na araw kayo na day lamang makatext sa imo kung hain na or maanggot ka na. Di ba? Ano nga yan today ka nag-text man lang or ba? Be considerate sa situation. Malay mo man talaga na busy si tao. Pero syempre may man ba talaga may mga kumbaga instances na sobra naman itong sarong simana na kita. Permi na lang. Itong permi na pero pag permi na lang iyo. Duman ka na mag-react. Oo, pero pag itong day man, diba? So at least sa sarong aldaw at least maka-update ka ning 3 beses, okay na yan. Okay na yan. Kasi diba? Kasi busy ako, pasensya na, di ako makakaano sa imo. At least in-update mo na arog ka kaningon niya ng sitwasyon correct. mo. Diba? Kasi ang pag-update, bako man yan si Garo na ngayon, ay pigigibo mo naman nga kung Garo CCTV mo, ang mga lakaw ko gabusan. Kasi minsan, nag-kaipuhan taning update kasi concern kita. Yes. For their safety, sain ka na, at least may idea ka. Kortesiya mo lang sa partner mo. Or agum mo, diba, na naghahalat sa imo, naghahadit sa imo, iniisip ko anong tigigibo mo sa mga pagkakataon ini. Diba? So babaan natin expectation natin sa pagkikipagrelasyon sa mga partner ta, diba? And sa expectation din siguro digdi din malaog itong pagkukumpara kang ibang relasyon. Diba? Past and correct. present. Oo. Correct. Ini pinaka din pangit din na maging reasons din ng breakup. And malaog din ang ex sa reasons. Yes. Makulog man. Actually kasi sa sarong relasyon talaga, pangit talaga itong nag-aano kaning comparison between the past and the future present mo. I mean, makanusun siya kasi kumbaga parang nakukulugan mo ang ang buot niya. Saka imagine, yaon na ka mo sa bagong chapter, tapos yaon ka pa duman sa old. Though sometimes, di mo siya may iwasan na ang comparison. Kasi, parang lalo na pag sagad ka na din. Ako siguro maintindihan ko pa itong sa part na tig-compare mo siya dahil sagad ka na. Pero never compare one another kapag nagpupuon pa lang kamo, nagsa-start pa lang kamo sa sarong relasyon. And in the middle kang sa indong relasyon, never to compare. Basta, siguro never talaga. Dahil mag-compare. Diba? Kasi iba man kumbaga bagong chapter ini. Though siguro sometimes na the sharing ng mga past, okay lang. Pero never mo i-compare siya sa sarong tao kasi iba ang feeling talaga. And dyan nag-ano si ego. Diba? Dyan connected Actually, connected Yung mga pinagulan connected. Nagpo-flow na lang Oo. So, arag talaga yan yung nangyayari din. And siguro, sa saro pa sa mga reasons, it's LDR. Some of them, dahil nag-work. Yes. Nasanay na magkaipanan. And yung tukso by email. Hanggang sa, magabot na lang, ipagpalit ka sa malapit. Di ba? Sa pangit. Kapit ba? Ang sakit. So yan, pag LDR, di ba, saro din yan sa, kumbaga, nagiging rason kung taano ang couple nagsusuwayan. Kasi din na kinakaya si pressure kang kaya itong idea na magkarayuan sila. Kasi di ba pag kita nakipagrelasyon, ang expectation ta is dapat physically magkaibahan, magkaranihan. Lalo na kung love language mo is physical touch. Correct. Malaog na And nasanay ka mo duman sa setup na pirmi magkaibahan. Tapos what if ang saro sa Indo magtrabaho ngayon sa Manila. Sa rayo digde, kung saan taga sa income or sa ibang bansa. Sa ibang bansa 3 years mga kontrata. Malaog sa isip ta, umiba ini kakayanon. Tapos may malaog din may mataram diyan quoted, hindi kami sanay ng ganto. Dahil kami tuod sa arog kaning setup. So, yung longing, tapos yung pagka-mismo, saro din to sa makaka-apekto sa imo na mamumundo kita. Correct. And paano ba digdi malaog ang eksena na let's end this naman, na kadalasan na siguro mutual agreement na lang both parties kasi sindahan nakakamati kayo pareho nindang namamati so gabat kang sitwasyon so sakit
na can set up na magkarayuan, diba? Though ngunyan sa panahon ngunyan di na pwedeng maging rason ng LDR kasi may mga paagi na para makapag-communicate. Seconds or ulay na lang instant ato masurat pa. Oo. Pero nakakatagal, yes. Diba? Kaya lang ngunyan sabi mo nga ni tama ka na ang language ang physical love language kang mga nagkakarelasyon ngunyan is physical touch. Physical touch. Diba? Lalo na kasi ngunyan talaga, diba? Touch by touch. Touch by touch. Touch by touch. You're my all-time lover. Diba? So, talagang, siguro sikat to kaya, katong panahon, diba? Simplihon pa. Simplihon pa ang pakikipagrelasyon. Bako lang pakikipagrelasyon, ang pagbuhay ka to, in general, simplihon. Ngunyan, pagbuhay ta, and at the same time, pakikipagrelasyon, komplikado na. Diba? Nagiging competition siya. Oo, nagiging competition siya. Nagiging dapat si ilo mo si arog ka yan. May ina-idolize ka tapos may comparing na naman, malaog na naman sa mga kasi ibang bangka man ka mo eh. May sa diri man ka mo ning direction. So focus naman sa direction. Kung may makisakay man na iba, nasa sa indo kung itikwal nindo diyan, di ba pahaliun nindo or hayaan nindong di ba pang may nagload ng iba sa relasyon, malubog yun. Correct. So parang ganon yung scenario. Yes. And somehow may nagsusurvive pa din naman sa LDR. Siguro hindi naman. Minsan 2 out of 10. 2 out of 10. Pero mostly talaga. Pero nakakahanga talaga itong, 'di ba may nagpuon din talaga sa LDR. Haluin na sindang LDR di pa nagkakahilingan. Tapos pag nag-meet sinda, dumana nabo-workout ninda itong araw kaya na sitwasyon. Sabi nga depende sa tao. Depende sa tao. Kasi padangat ninda talaga ang kada saro. Ginibuan talaga din ng paagi. Desidido sinda na ining relasyon ipaglaban ninda. Genuine na pagkamo. Oo. Genuine na pagkamo. Talagang totoo. Daw ano mangyari, di ba? Mas spell daw kung genuine. Hindi ko alam. Basta totoo? Oo. Basta totoo? Mas parasil. Totoo. Hindi, pero totoo. Pag genuine talaga ang feelings nindo both. Talagang ma-work siya. And naiintindihan ko talaga ito. Ngunya ko talaga na kung taano sinasabi niya na mas gusto niya itong magkaigo siya ng karelasyon na si Yaon, si Harani. Kasi may part na naiintindihan taman to. Oo. Diba? Na may part na maintindihan taman kung taano mas gusto niya itong sama sa Harani. May part lang. Kasi iba baga, bago ngayon mag-ibang bansa or marayo, nagpigahapot. 'Di ba? Kasi nag-ready na itong tao na maging kaya mo ba na mahala ako. Yes. Kung ngunyan pa lang inaapot kaya mo ba kaya taba ini? Kaya lang minsan may human options, maiyo ka. Kasi kaipuhan. Lalo na kung diba magagom na ka mo, may bubuhin ka mo pamilya, may bubuhan. Dapat pasabihin mo kaya mo ba o dai. Mayo kang option, maiyo ka man giraray kasi kaipuhan. Only that, kaipuhan nindong i-survive. Yes. And how can you survive? How can you survive? Kaya lang minsan, sa pag-abot sa arog kayan, yun na yung sinangyayari na, yaon na, uto na duman, nakakuha na. Oy. O, diba? Third party na naman, nagkukorone-korone lang. Tapos, si Kumari man, medyo medyo namimiss niya na masyado, naglaog si Kumpare, nagkumusta, o, duman na. Pareho na. Pareho lang. Pagpapalit ka talaga sa malapit niyan. Quits ka mo, pero what if may aki? Yun din ang pinakamahirap. Makamundo. So yun na si mga top 5 reasons na posibleng maging dahilan kung taano ang sarong relasyon na natatapos or ang mga magkarelasyon nagsusuwayan. So nasasabi ta naman, di ba, na kung paano dapat i-overcome ini. So Matthew Dancer, sa hiling mo, ano itong dapat gibuhon kang mag-partner para ma-overcome ining mga rason na ini kung taano nagsusuhayan ang sarong magkarelasyon? Siguro sa kuya, first of all, communication. Napaka-importante ang pag-uulay. Kasi pag may ka mong communication, duman na nagpupuo na look for somebody. Oo. Na may pwede kang ma-fall out of love. Itong feeling mo may ng attention niya sa imo, vice versa. Sige, laugan ta naman kanta, All Out of Love. I'm so lost without you. Si mga madalan sa tuon na itong nag-aano ng advice. Abang iyo na nga yan.
Galing niya ka mo. Nagsiseryoso na, nagdadangog na pa. Naglilista na ngayon ako ng libo. Tapos baka tiglilista na si kantaan si All Out of Love. So, communication. Communication. Christine Dara. Dapat sa sarong relasyon talaga mutual. And give and take. Give and take relationship. Understand each other. Intindihon mo si mga what's the do's and don'ts. Importante yun talaga siya. Lalo na pag nagulay, kasi sa sarong relasyon talaga, importante yun itong, let's say, sinagot mo na siya, na pinag-uulayan nindo, si gusto mo araw gani. Though minsan di ka nakakapag-stick duman, minsan nalilingawan mo siya, pero di mo siya dapat ulit-uliton. You have to understand each other, kung ano si gusto niya, si habo niya. I-consider mo din, bako lang talaga si sasadiri mo, para mas mag-work, mas magkaintindihan ka mo. Para sa kuya, sa naaano ko ngunyan, kaipuhan mo talagang i-consider both. Para mag-work ang sarong relasyon. And mas magkaintindihan ka mo. Pag araw kaya ng ginigibo nindo, talagang araw mo itong kumbaga nagko-combine ang sa indong mga interest. Yes. Nagkakaintindihan ka mo kasi may tao talaga na gusto niya sa sarong relasyon, dahil siya naghahanap ng kung ano pa man sa sarong babae. But ang gusto niya kasi si itong makakaintindi sa iya, so nakaka-relate sa iya, pag may mapagkikwentuhan siya, nagdadangog sa iya, and both are working. Yun ang gusto niya sa sarong relasyon. And naiintindihan ko yun. And very important talaga siya. Yes. Mutual. Tama. Ako man, respeto. Oo. Respeto ng partner mo. Respeto ng partner mo, respeto ka man kang partner mo. So, para sa ko, pero itong mga na dapat gibuon, iyan, mga importante yan para ma-overcome nindo si challenges sa relationship nindo. Kasi sa panahon talaga mo yan, very challenging ang makipagrelasyon. Kasi grabe na expectation Saka, dahil kita mag-enter sa relationship na nahihiling nindo lang kaugmahan, salang-sala na kaisipan yan. Kasi, susubukin tayo ng panahon, taas palibot Kasi ang iba kaya baga, or sangon yan, ang perception kadaklan sa pakikipagrelasyon, hababawon. Puro lang kaugmahan, puro lang kilig. Pero pag sabihin si commitment, so responsibility mo, nawawara. Aratrasan. Kasi they prepared sa araw kaningan. Mayo yan sa Urulayta. Iba kaya, ihararo mo ang pakikipagrelasyon kaya ako sa part ko bilang may pamilya na. Ibang-iba na compare ka tong mubin pa ako. Na itong tamang puppy love, fling-fling lang. Yaon duman ang kilig na part. Yaon duman ang itong excitement, so kaugmahan. Pero pag as we grow older, habang nagma-mature kita, nag-iiba kaya ang level kang pakikipagrelasyon. Okay, nag-iiba ang maturity ta. So pag nag-abot duman sa point na masettle down na mo, ibang urulay na yan. May kilig pa man yan, may maugma pa man yan na part, pero most of the times, puro na yan pagsakit. Kasi dyan, di pwedeng matestan sa indong iribahan. Di pwedeng puro kaugmahan lang, puro magian lang. Dapat magabat para talagang maging pusog ang sa indong iribahan. So, yun. And to make it clear sa word na respeto, sasabihon, irespeto mo ang privacy ko. So, ang pagrespeto is deeper. So, pwede na sabihon, habo mong ipahilingan sa imong, respeto mo kasi privacy ko yan. Dapat, ibahon mo ang pag-intindi mo sa word na respeto. Kasi, ibig sabihin na pag, at least minsan kasi, diba, itong kaipuhan mong, pasuli mo daw phone mo, diba? So, ang respeto, bako lang sa, from the word itself, na respeto mo bilang siya, pero di pwede na i-consider gabos. So, to make it clear, kasi baka sabi ngayon ni Rico Pañero, respeto, di respeto mo ang privacy ko. Walang privacy, may hangganan. Correct, oo. May parang may part lang na applicable for the word respect. Yes. So, tama. Diba? Kasi baka i-overuse ang word na respeto. Respeto! Di mo ko pakialaman yung hindi ko. Irespeto mo ang desisyon ko, irespeto mo ang gusto ko. No. Correct. Baka ang iba baka maging entitled. Di, respeto ngayon. Baka sabihin mo, nang bababae ka, may kadate ka, irespeto mo kasi desisyon ko yan. Kasi may mga pangangaipo akong day mo na itataos ako. Respeto mo ako. May mga So, to make it clear, para sa gabos na nagdadamog. Oo, tama.
'di ba? They overuse. Yeah. They paggamiton rason para magloko ka. Di mo ko nirerespeto eh. Di ta ka man respetuhin. Kasi nadungog ko na yung araw ko yan. So, gusto ko lang i-clarify sa gabos na ang respeto is a deep word na kaipuhan, pag-isipan mo din. Kasi dahil gabos na bagay, i-respeto like privacy. Correct. Oo. Diba? Kasi isa rin sa nagiging issue eh. Kasi pag partner ka mo, maano ka ng privacy para sa sarili mo. Correct. Diba? You are partners. So why i-apply mo itong privacy para sa sarili mo? Diba? Kasi naglaog ka na diyan eh. Pag nakipagrelasyon ka na, lalo na pag engage ka na, nagpakasal ka na. Kamo nang duwa, kada hero nindo, kamong duwa na. Decision nindo panduwa, pamilya, kung iba ng pamilya. So day mo i-apply diyan ang privacy. Day pag day pag abusuhon. Kuna naman. Kasi itong respetong garo, respetuhan mo siya bilang siya, tapos day ka magibong mga bagay na ikakakulog kang buot niya. Kakaraot nindo. Iyan ang pinaka kahulugan ng respeto. So, yun. Anything to add, Matthew, about sa tawag niyo na hapon? Siguro lang, kasi duman lang sa mga nag-fail na talaga sa relasyon na those reasons, man rason kang dahilan kang breakup, yaw na naman kamo sa chapter na mag-separated, dapat nakamo. Importante lang is to cut the line para makamove on ka. Yes. Halion man sa connection mo, dawa anong bagay na magirumduman mo siya or anong possible na mga mga reasons na kung habo mo na talaga, maghabo ka na. Mag-focus ka na duman sa ano bang gusto mong gibuhon. Di ka na mag-stick duman or mag-stuck duman sa sitwasyon. Correct. Para makamove on ka ng diretsyo. Yun lang. Kasi ang buhay padagos yan. And sabi nga ni Halipot lang, kung yaong ka lang dyan, mamimiss mo sa ibang opportunity na pwede mong mamati. Mas may madadahon pa na chapter na maabot sa buhay. Yes, diba? Arog man lang kayo ng buhay. And kumbaga, sarupain nga di ka pa nakaka-move on. Kung di ka pa talaga totally nakaka-move on, di ka maglaog sa sarong relasyon. Na itong yaong ka na sa relasyon na ni, arog ka tong letter sender sa Udma, si istorya niya, sa secret files, engaged na siya. Pero, love niya pa sa ex niya. See? Diba? So, ibig sabihin, di ka pa nakaka-move on. Tapos may nadamay na naman ng sarong tao. Nagpadangat man. Hirak man. Diba? Make sure na dapat ready ka na. Di mo pagmadalion. Saro yan sa sa mga dapat mong gibuhon. Diba? Para totally ma-overcome mo itong breakup na experience mo is let time heal those wounds. Ika nga. Mo na yan. Kalma ka lang. Di ka magmadali. Okay? Kasi, kumbaga, di ka man mauubusan eh. Diba? Di ka man mawawaran. Pero, ako naniniwala ako doon sa kasabihan na, kada saro sa to, kada tao, may nakalaan para sa iya. Yeah, that's right. Pero, ako naniniwala ako dyan. So, kalma ka lang. Kalma. Maabot minsan, yan. late lang siya talaga. Oo. Iba-iba man kikitang istorya. Oo. Diba? So, kaya minsan ko itong tipong tanong mo niyan lang. Diba? Tanong mo niyan lang. So sometimes parang mahapot ka ng araw ka yan. Pero ang kasimbagan, siguro, kumbaga, may mga bagay siguro na kaipuhan mo na kamong pag-agihan bago ka mong magkatagpo na duwa. Wow. You don't know na kamo ang meant to be, di mo din aram. Pero somehow, it's a big challenge. Kaya siguro kalma ka lang, at the same time pakiramdam ng paligid mo. Diba? Kasi si opportunity inahalat mo, so taong inahalat mo, yawan lang dyan. Kaya lang masyado kang nakafocus sa kung mayo sa mas bata sa imo, mayo sa kaedad mo, baka nasa senior citizen. Okay. Edge doesn't matter. Age doesn't matter. Naipasok ko pa yun. Diba, seryoso? Shout out. So anyways, mga kabisyo, dito na po nagtatapos sa ating makabuluhang podcast. So sana may natutunan kayo. Kami, actually, sa pag-urulay-ulay mi lang na iniyo, may nanunodan kami. Dawa, si mga sinabi mi, si iba duman na sinabi mi, na-experience mi na. Pero at the same time, may na-add kita sa bagong learning sa buhay ta na, kumbaga, may i-apply ta just in case.
mga experience sa ining mga arog kaini. Nasana da inaman. So kalma ka lang. Kalma lang kita. Kalma lang kita. Okay. Kung nag-fail ka sa bako mong kaedad, talaga yung auto. Duman ka sa mas ahead sa iba, ano? Oo. Baka yaon duman ng swerte mo. Applicable dyan lang respeto. Mabisa. Kumusta, be? Love you? Nag-visa? So, giging mo. Dahil mo. Pag maano ang sinda, pag ma-meet ka sinda, ma-date sinda. Ay, be. Kumusta? Namista ka. Pagkabisa ngayon, tapos nag-holding ka. Ikat mo yan, nag-abo ako. Ano kaya? Dahil si pag-abo mo, nag-meet nila. Ano naman sa mga kabisyo, ako po si Rico Paniero. Salamat sa pagtutok sa samong panibagong Kabisyo Podcast. Abangan next week ang panibagong episode kang Kabisyo Podcast. Ako po si Rico Paniero. Machin Andrew. And Christine Dera. Bye! Hi mga kabisyo at welcome sa panibagong episode ng ating Kabisyo Podcast. Kasama po naman ako, Rico Paniero at Machin Andrew. And Christine. yes, kasi nga ngayon, usong-uso ang hiwalayan. Oh, grabe ang bungad na naman kang 2024. Oh, Di ba? akala ko yung 2023 mapanakit, mas marahas pala yung 2024. Continuation. Di ba? So, usapang break-up tayo ngayon mga kabisyo sa ating podcast. Ano yung mga reasons kung bakit nauuwi sa hiwalayan ng isang relasyon, lalo na pag ikaw ay artista. Nagpuon lang ito sa, siguro ang pinaka biggest na news about sa breakup is yung cut niya last year, diba? Last year, Katniel. 11 years. Tapos, 11 years. Tapos, hiwalay. ngunyan si Dominic Roque. Oo, And Bea Bea Alonso. Alonso. And yun din is nakapag-propose na, engaged na sila. Engaged na sila. Actually, last year lang to di ba? Oo, July yata. Oo, basta di pa nahaloy, kaya makangalas kung Oo. anyari. And ikaw mga artista din ng mga rumored breakups, parang mga nakaagi pa ning bulan. Pero mas matunog ni. Mas matunog itong kasi sa Rosinda sa pinaka sikat ng mga artista sa indang panahon. And dahil din talagang apektado ng mga fans ninda. Yung Katniel, although itong ngunyan kay Bea Alonso taas kay Dominic Roque talagang parang recent lang nagkaigwa ning parang kasi hindi dahil mas hindi nag-love team before. Hindi, parang parang bigla lang sindang naglantad na uy kami na. Parang araw ka to. Tapos yung proposal na hiling tama. Nag-viral din, 'di ba? Yung nag-trending itong proposal ni Dominic Roque kay Bea Alonso that time. Tapos yun, araw na kanya ang nangyayari. Makangalason na diba? Kan last year nag-propose pa lang si Dominic Bea, tapos ngunyan diba? Bigla na lang. Tapos may pasinda ning confirmation. Oo. Hali sa inda mismo na diwa. Saka yung kung isa ang may fault. Oo. Kaysa iba. Actually, naiinaabangan pero yung mga tao. Isa pero di pa siya nagluluwas kasi ang may sala. Naiinot na ang mga may mga speculations, side comments, speculations, na araw niya. Araw kaya Pero sinda na ang nagbubong story para sa doa. Decision niya. Araw mo ng mga tao. Social media power nowadays. Pero ang saro bagada sa rumored is ang parang may fault is Bea, side ni Bea. Dahil about sa prenup. Ayun. Pero may nabasa lang ako. Parang may agreement, something na siguro din nagkasundo naman. Oo. Parang arog ka to. Sa mga comment section sa mga post sa isyong ini, may mga na dahil si Bea parang gusto niya mas mayaman sa iya. Pero arog yan. Or basta, nakakukuha niyo doon. Pero arog yan. Di ta aram. Or si iba man, ang haka-haka, may third party, si Dominic. Si Dominic. Di ta masabi. Pero, di talaga aram. Di ta aram. Pero ano ba ang, mga rason kung mag-artista or mag-ordinaryong tao na magkarelasyon, nagsusuhayan? Ano sa mga nagiging rason kung ang sarong relasyon natatapos? Siguro ang iba dyan, talagang mostly, siguro kung ilalag siya sa top 5, malaog na dyan si third party.
Yes. Diba? Which is pinaka makulog, I think. I think may masasabi ka. Ay, okay lang yan. Okay lang yan. Diba? Parang ini-imagine pag may na-involve na sarong tao, ito so part na sa gabos na reasons kang breakup, saro ni sa pinaka makulog. Eyo, ngunyan baga kaya madali unang mag-cheat? Oo. Ano? Social media talagang mas napapadali ang pag-cheat. Saka itong bako lang napapadali, but garo normalized na. Dawa, sabi yung tanang, sige, cheating is a choice, is a mistake, whatsoever. Pero garo, di ba, sa gabus, sa opinion kang iba, garo, normal na ang sarong tao nag-cheat. Saka ikaw bagang inaapod na itong parang mini cheating lang. Ikaw alam sa exact word, pero kadikit lang siya na akala mo ito cheating, pero in the wholesome, cheating na pala nito. Pasimple lang. Simple lang. Na something na aram kang partner mo. Ay ba itong parang may finifling kang katrabaho? Yun, makatrabaho. Ano siya? Part of cheating na siya. Part of cheating parang consider na talaga yun na araw kaya. Na siya. Tapos, sarong kung guy man or girl man ang nagigibo ka to, feeling niya okay lang, unaware siya duman. Pero may mga kasi, aram tama na sa pagmati ta. Kasi pag na-attach na kita duman baga, something na may sala na. There's something wrong na. Kasi na-attach ka na duman sa katrabaho mo or kaklase mo ba yan? The moment na garo, taan mo ng meaning ang mga bagay-bagay sa indong duwa. Ano na yan? Cheating na din yan. Diba? If Love Radio